sa ating lahat, mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Wala muna tayong shoutout, mga kaibigan. Saka wala tayong joke. At saka mga kaibigan, ito usapan natin ay ito ay comment na, boss, paano ba itong boss, itong pamaraan sa pagtapad na medyo makalamang ka? Ito namang pamaraan sa magtapad tayo, mga kaibigan, magpili tayo ng kung ano man yung ilaban natin, kung ano man yung gawin natin kalaban ay depende lang yun sa'yo, mga kaibigan. Depende na sa pagtingin mo po o pagsipat mo, mga kaibigan. Kasi ito kasi sa taparan, lalo na dito sa probinsya po, taparan niya parang parang yung manok, ito, parang mga kaibigan, para medyo maliit tingnan. So, hindi ka naman mabahala dyan, mga kaibigan, kasi ang pinaka number 1 na tingnan mo dyan, itapat mo lang yung manok mo sa manok na gusto mong ikasahan. Tingnan mo yung height nila kung kasing taas lang ba. Saka yun na yun, mga kaibigan, pag tingin mong pare-pareho lang, doon ka na naman magbase doon sa lapad ng katawan po. Kasi makita mo naman yung mga kaibigan, pag sabi na, ikahig natin, makita mo na yung whole, mga kaibigan, doon mo na ma-realize na ito pare-pareha lang sa akin to. Madali lang yung pagtapad, mga kaibigan, pero may iba kasi, mga kaibigan, na kahit tapad lang yan, nakagaling po. Yun ang tinatawag kong gifted na tao, mga kaibigan, na isang sipat lang. Ito alam niya kung magaling itong manok na to. Siguro, through mga kaibigan, through physical attributes sa manok, manipis yung mga parang yung tinatapik natin dati na medyo makukula yung mukha, maliit yung mukha, medyo kulto yung katawan. Doon siguro siya nagbase. O yung iba dyan, mga kaibigan, prediction na lang siguro. Pero ang isa dyan, mga kaibigan, pagkahig mo, medyo talagang mabilis humahig yung sa manok. Kaya talagang may mga palo yan. Sa atin, mga kaibigan, kung magtapad tayo ng manok, ano din yan, mga kaibigan, talagang common sense din yan. Hindi ko sabihin na ito, medyo madumi yung mga paa nito, pwede nakasahan to. Huwag, baka, alam nyo na, palagi ko sinasabi yan, sa taparan, lalo sa probinsya, ang dami din kalukuhan eh. Medyo lagyan pa ng mga tagok yan dito, mga kaibigan. Pulot dito, para medyo makita sa tao parang palaging binibitaw to. Hindi sa kanya, pagtingin niya, baka disadvantage na to sa niya, di ba? Kung di niya alam, kaibigan, na nilagyan lang pala, di ba? Sa atin po, pag napaka-importante talaga, kaibigan, pag magtapad ka ng isang manok, ikaw ang tagatapad, ilapit mo talaga sa gusto mong kasahan, kaibigan. Tapos, kaibigan, kung magkasing taas lang ba sila po? Kasi yun ang isa eh. Tapos, pangalawa, yung lapad ng katawan, kaibigan, kasi yung medyo malapad, kaibigan, ay talaga medyo, malakas sa pagbanggaan sila. Medyo malapad yung katawan ng isang, yung kinsahan mo, medyo talagang maandihado ka sa lakas yan, kaibigan. Para ding tao niyan yung boxing, kaya nga, tinitimbang yan, para medyo walang makalamang po, kahit kunting dyan, malaking bagay na yan, kaibigan. Kaya sa manok po, sa ibang probinsya, may timbangan talaga, kahit mga 2 wins lang, 3 wins, may timbangan talaga, kaibigan. Kaya sa atin, kung tayo ay inaano lang natin yung pagtapad, madali lang yun, mga kaibigan. Talagang mo lang, itapat mo lang yun sa gusto mong ilabanan. Kung magkasing taas lang ba sila. Tapos pangalawa, yung laki, mga kaibigan, yung laki. At saka, na yung iba, yung mga na yun, yung mga kita mo mga sa paa, medyo maninipis. Ikaw na lang ang magtansya dyan, mga kaibigan, kasi ito kasi manapad tayo. Hanap tayo na pag medyo matagalan, mga kaibigan, parang puro na malaki tingnan lahat yung mga manok eh. Minsan parang maliit na kahit gaano kalaki yun. Di mo na mga kaibigan, kasi medyo ka na eh. Medyo na yung isip mo, kaibigan, sa tagal. Mainip ka na ba? Parang sa tingin mo maliit na kahit, pero isang tingin mo lang, kaibigan, lalo na pag ikaw isang breeder, alam mo yung likuran po na medyo medyo malaking manok. Makita mo na yun, naman yun sa balikat, kaibigan. Doon ka magtingin sa balikat mo. Tsaka, kasi may ibang, kaibigan, parang malansi ka kasi parang makapal lang yung balahibo pero manipis pala, ganon. Pwede mo pasahan yan kasi lalo na pag hindi naman pahawakan yan. Okay lang yun sa ibang sabungan, kaibigan, na medyo may talaga, may timbangan sila. So, kung ikaw, kaibigan, nagpata ka sa manok tapos nag-breed ka pa, alam mo yun, kaibigan, kahit isang tingin lang po. Katulad ko, kaibigan, hindi ko naman sinasabi na napakagaling ko, kaibigan, pero may mga na ko, kaibigan, may mga prediction ako, may mga tansya na ko dyan. Isang tingin ko lang yan. Kaya tinawakan pa yan, parang pinipiit para medyo maliit tingnan, pero alam ko na yun, mga kaibigan.
Kahit sa paa ko lang tingnan yan, alam na natin yung anong edad yan, kahit ano pang gawin dyan sa tahid nila, malaman din natin yan, kaibigan, true sa mga balahibo nila po. Balahibo sa buntot, mga kaibigan. Lalo na pag, mga kaibigan, pag makahig na, ayun, makikita mo talaga yung buong likuran po. Kung gaano kalaki, mga kaibigan. Kasi tayo, ako, bata pa ako, mga kaibigan. Bata pa ako, siguro mga 5 years old, 6, ganun, mga kaibigan. Talagang kapitbahay namin, itsahan ko yan ng manok po. Kasi dati, mga Bisayain pa yung manok natin, yung mga medyo mistiso lang. Lagyan ko yan ng, mga kaibigan, yung tinik ng, yung tawag nilang parang suha, mga kaibigan. Pagkat mo doon, binlan mo ng para doon ka mga kaibigan. Doon mo itali sa, yung tawag na trade po, yung sa pangtahi, mga kaibigan. Napakasimple lang, tapos anuhan mo ng transparent tape po, mga bata pa kami noon. Ay talagang matamaan yung manok, talagang bumaong, mga kaibigan, yung kahit sa lang, yung sa suha lang. Kasi itapat mo dun sa, di ba, yung ng tahid, doon mo lang siya itapat, mga kaibigan. Anong direksyon ng tahid, doon mo siya yung dulo ng yung tinik ng suha, doon mo parang i-align, mga kaibigan. Ay talagang bumaon yan, mga kaibigan. Nagtaka na lang yung kapitbahay namin, yung tawag ko niya sa kanya ay Tiyo po, Tiyo Susing. Ay talagang nagtaka siya yung mga niya, yung mga malalaki na manok doon. Nagtaka siya, nanghina po, doon sa gilid, nagganon. Hindi niya alam, may mga tama na pala, mga kaibigan. Doon ako, mga kaibigan, sinisilip ko doon sa may halaman po. Ako, galit na galit yung ko. Sinong pero kinuha niya yung isa, nakita niya may sugat, mga kaibigan. Galit na galit po, pero kasi dati, mga kaibigan, sustain ko yan, yung pagkain sa manok. Bata pa ako kasi yung mga parents ko po ay puro sila teachers, mga kaibigan, kasi dati 1970s pa may yan, mga kaibigan, may galing Amerika na parang hinabang po, yung parang lang ba, bigay sa Pilipinas, yung tinatawag nilang corn syrup milk. May mga tinapay pa doon, mga kaibigan, yung Nutriban, yun ang ibigay sa mga bata, pero ngayon wala na po. Ang ganda yung corn syrup milk, mga kaibigan, basain mo yun. Ako, napakataba ng manok po. Talagang mataba. Bata pa ako, mga kaibigan, nagbe-breed na ako, siguro mga 6-7, ganun. Kasi dati, pag medyo, yung manok ko, medyo nagpatalaw ba, Bisaya pa yung hindi sila nagpaano, mga kaibigan ba, hindi lumalaban ba. Kasi sa kakaitsa mo sa mga kapitbahay mo dyan, ilagay ko yan sa kulungan, mga kaibigan. Bukutan ng sako po para pagdating ng 3 araw, 4, doon na naman. Matapang. Maghanap na naman yung mga manok doon, mga kaibigan, sabi nung kapitbahay ng isa, si Marlon yan ang dyan sa manok mo. Galit na tinatawag ako ng Tiyo Susing ko. Ikaw ba yan? Wala, hindi ako yan. Dito, hindi. Pero kasi yung tao na yun ay forestry, yung mga kaibigan. Hindi palagi sa kanilang bahay ba. Pero yung mga manok dun sa pinsan na sa ilalim ng bahay, kasi sa probinsya dati, mga kaibigan, Mindanao, yung sa ilalim ng bahay, kawayan yun, may mga breeding dun, mga kaibigan. Yung mga niya dati, yung mga manok niya dati, napaka yung parang mga luspad ba, yung tawag sa Tagalog yan, luspad, yung medyo namuti, namutla. Hindi ka lang, baka bluefish yun, kasi dati, sikat limon nandun sa ilalim ng lang, mga kaibigan, pero yung mga sisiw na gala, yun ang mga itsahan ko po. Kaya doon ako na-enjoy, mga kaibigan, at saka yung kabataan ko, kasi yung papa ko, teacher yun, nag-alaga din siya ng manok. Magbitaw sila dun sa kaibigan niyang maestro po, medyo wala na rin. Kaya doon ako na-turn on, mga kaibigan, nakikita ko, ganun pala yun, parang na-enjoy ako, mga kaibigan. Doon ako na-umpisa po, at saka may kapitbahay kami na marunong magkabit ng tari, medyo matanda na rin, siguro, wala na ngayon. Marunong din mga kaibigan, marunong din mag-alaga ng manok. Pinapakain niya sa manok, yung mais lang, at saka yung saging, mga kaibigan. Saging na yung gawing pang barbecue po, yun. Pero napakaganda ng katawan ng po, manok niya. Ang una kong manok, mga kaibigan, ay yung tinatawag ng lambuhon po. Pero walang problema sa pagkain kasi may mga supply doon sa paralan. Magkuha ako doon. Pagtaka yung mama ko, medyo umunti yung kasi by sacks yun, mga kaibigan, by sacks na parang papel na brown. Ang sako. Parang papel na brown na may nagkumustahan na Amerika at sa Pilipinas po, ganun. Yung Marcos Senior pa dati, mga kaibigan. Ang daming parang hinabang po.
galing Amerika mga kaibigan. Yun ang pinapakain ko sa manok ko, napaka-sosyal po. Corn soya milk mga kaibigan, CSM po. Napakataba ng mga manok ko mga kaibigan, napakaliksi po. Ibiruin mo corn soya milk yun may gatas yun. Kasi pambata kasi yun, sa mga bata ipakain ka. Yung mga teacher magluto, medyo tulungan din sa mga bata. Yun ang gawin nilang pagkain sa pag-resist mga kaibigan. Yun, pero ako hindi na ako kumakain dyan kasi medyo na umay na ako dyan mga kaibigan kasi ang daming consumer sa bahay po. Pakain ko lang sa mga manok. Kaya nasustain ko yun. Pero ito pag-usapan natin mga kaibigan. Itong pag wala ka talagang papatuka ay medyo naranasan natin yun. Pero yung mga big time breeder, mga mayaman, hindi talaga na naranasan yan. Kasi nag-umpisa sila ng manok. Medyo stable na sila, may trabaho na sila. Ito hindi nila maranasan yun. Sa atin hanggang ngayon po medyo mayroong ganun mga kaibigan. Yung ko dun sa Baclayon po ay talagang nahirapan siya minsan pagbinta siya, mabinta nga pero madali lang maubos yung pagkain mga kaibigan. Siyempre 40 kilo, 50 kilo parang bigas din. Pero pag pinaka-the best remedy dyan mga kaibigan para masustain mo yung pagkain maliban sa pagbinta o ano ba yung estilo mo, maglaban, pusta bili, pusta yung tawag yung pusta bili at saka yung rinta mga kaibigan. Pusta rinta dito meron yan mga kaibigan. Pero pag wala ka talagang choice mga kaibigan, yung na lang, huwag ka ng niyog, kulkuli mo, tapos ibigay mo, nagtaka ko doon sa isang kaibigan. Nagtaka ko, ang daming mga kaibigan, ang daming mga, yung sa niyog, yung kinudkod. Ba't kinudkod ang inano mo? Sabi niya, pinurga ko yan, pinurga doon niya. Pero alam ko na wala siya pambili po. Ko siya pinapahiram ang pira po, 200. Kasi alam ko walang pambili Doon ako minsan bumibili mga kaibigan, panlaban ko. Pinagbigyan ko po, pinahiram ko na 200. Pero hindi ko na siningil po kasi alam niyo na, magmamanok tayo. Pagkukuha tayo sa kanya, di ba? Medyo may discount na yun, automatic na yun. Natawa ko mga kaibigan na medyo naawa ko ba. Kasi minsan kahit madiskarte ka, dumating talaga yung panahon na medyo kapos ka po. Wala ka pambili ng pagkain. Kahit nga PDP lang mga kaibigan, basta kantsawan talaga, pero wala lang pinag-iban lang niya po. Pero pinakanabis mga kaibigan, yung kudkurin mo yung yung niyog. At saka yung yung mga kasaba mga kaibigan, kasaba yung tawag naman ito kamanting. I-shred mo yun mga kaibigan, parang ikudkud ba? Yun, makain din ng dun mga kaibigan, lalo na paghaluan mo ng kanin po, naku. So, hindi lang palagi po kasi yung lang pag medyo wala ka talagang pambili mga kaibigan. At saka yung chisa yung hilo, makain din yung manok dyan mga kaibigan, saka yung mga mangga. O iba talaga pag araw-araw mga kaibigan, umaga, hapon, iba na yun. Maghanap ka talaga ng diskarte na po. Magbinta ka, sisiuman, para masustain mo yung pagkain ng yung manukan po, yung munting manukan mo. Kasi napag-usapan natin ito mga kaibigan, kasi alam mo naman na dito sa channel natin talagang mayroon talagang ganyan po. Pati nga ako dati ganun yung sa Baclayon pa ako, wala tayong stable siyempre diskarte lang. Kung wala na talagang mabinta, manghiram ka ng pira, wala kang mahiraman, ayun na talagang kul ka ng po. Niyog, natawa ko doon sa kaibigan ko, sabi niya, pinurga lang daw niya po. Talagang wala, pero hindi naman tayo gano'n, pinahiram ko na 200, mga kaibigan. Pero alam ko naman na, hindi ko na siningil po kasi doon ako kukuha ng manok, mga kaibigan, na video, panlaban po. Kasi magaling yung niya, maganda yung ginagamit niya, mga, materyales ba? Hindi naman puro, mga cruises lang, pero magagaling mga kaibigan, yung mga babae niya, 2-week cruise lang, gano'n. Makapili ka talaga, mayroon talagang, ang hilig ko na kulay doon ay gold, mayroon siya. Talagang gold tayo, kasi yung gold mga kaibigan ay iba, kahit na-breed na, kailang bisis na na-breed yan, magsalta po. May mga ilag, may mga side step. Totoo yan ang gold mga kaibigan, kasi alam naman natin yun na yun ay throwback sa limon mga kaibigan. Palabas talaga yung limon na gold po. Hindi ko lang alam kung lahat ba, pero mayroon talaga. Para bang kilso, red kilso, magpalabas ng white kilso, gano'n. Yun po. At saka tisa, mga kaibigan, tisa. At saka pinakadabis yung kanin. Pero yung kanin, mga kaibigan, medyo mahal pa yun sa feeds po. Kasi yung kanin, biruin mo, 60 ng kilo. Okay lang kung kinakain nyo dyan yung mais. Pero mais, mas maganda yun, mais. Di ba? Yung kanin na mais po. Pero yun talaga, mga kaibigan, yun talaga nakakalungkot. Pero yun ang hiling natin
Kaya pinag-usapan natin kayo mga kaibigan kasi natuwa ako dyan. Parang nakarelate ako doon sa kaibigan ko dati. Sa pagdating ko, parang pasak yung lahat na yung mga kinudkod na lubi, yung niyog. Yung pala, wala pala siyang pambili ng pagkain po. Kaya kawawa naman. Binigyan ko ng 200 po, pero hindi ko na siningil kasi pag magkuha ako, doon na niya siguro matik na yun. Matik na yun. Kaya yun po, ay pag maglabang kami ng katsawan ko, yung malakas yan kasi kain niyang kinugkod na niyog po. Pero ganun talaga mga kaibigan. Pero pag medyo makaparinig ka sa mga sinasabi ko, ikaw ay medyo high standard na o high profile ka na, ay talagang matawa ka dyan kasi di mo naranasan yan. Kung sa akin mga kaibigan. Pero ngayon, di naman kasi may mga naman tayo. Hulugan tayo tapos wala din pakain. Payat yung manok natin dyan mga kaibigan, di ba? Wala nang maghulog sa'yo. Kasi pinakain mo lang ng niyog. Pagkita sa video mo niyog. Ano yan? Pinuruga ko? Mahirap yun. Kaya sa atin, ang pinaka-number 1 solution dyan, wala ka talagang pambili ng pagkain, magbinta ka. Tapos kung wala talaga, mangutang ka, kung wala pa rin, yun na, pinugod na niyog po. Yun ang pinaka-masakit na reality, mga kaibigan. Pag tayo mahilig na isang manok po, yung parang panlaban ng manok, yun talaga gawin natin po. Maranasan mo talaga yung ganun. So ako dati mga kaibigan, yung sinasabi ko, bata pa ko, doon kasi sa lugar namin, likod, napakalamig na area yun. Di ako kasi may consumer po, yung supply ng mga bata, pagkuha ko doon mga kaibigan. Kaya na-enjoy ako pag mapag-usapan ko sa vlog ko yan, mga medyo parang may sa puso ko mga kaibigan kasi mahal ko yung area na yun. Saka may mga kaibigan ako na medyo anak din ng mga teachers po. Na kami magkalaro pag video may klase yung mga parents namin. Doon kami sa mga kanal maligo mga kaibigan, lalo na pag maulan. Doon po. Pero paglaki namin mga kaibigan, pagsabay rin, mahilig din sa manok lahat po. Totoo yan. Pero magkaiba lang kami ng kasi yung iba parang pero manok din ang hilig nila mga kaibigan. Pero ngayon wala kami communication po. Hinahanap ko sa Facebook. Hanapin ko nila, hindi rin nila makita kasi Macau yun eh. Ang ko mga kaibigan, full name ko ay Marlon Cadiz Ugato po, kaya Macau. So pag hinahanap mo yun sa Facebook, wala kang makitang Marlon doon, Macau. Mayroon, manok ang profile. Kaya mahirap din hanapin po. Pati yung iba, baka ganoon din sila, kaya hindi ko rin makita po. Baka profile, manok din. Kasi mga kaibigan, ay talaga mapag-usapan natin yan, yung mga tungkol sa papatuka, ay pakain mo kasi magastos din yan mga kaibigan, pira yan kahit kunti lang yung manok mo, 20, 30 nako. Baka ang buwan mo yan 5,000 na lang kasi may mga sisiw pa yan, tapos bumibili ka pa ng mga vitamins tulad ng mga Bitwin Pro, kung magkasipon yan bumibili ka pa ng mga antibiotic dyan, diba mahirap po. Kaya itong pagmamanok mga kaibigan, depende yun sa diskarte mo at saka hilig mo talaga, lalo na pag nagbata ka katulad ko, ay magawan mo talaga ng solusyon yan mga kaibigan. Ngayon, ang ating pinuntahan ko yung area natin doon mga kaibigan, medyo nanubo na yung mga saging ko. Pero malapit na tayo maikod kasi medyo malaki yung silto ng dalawa, mayroong 3 na susunod. May mga bulik, may gold, may golden boy din na 2, may 5K isa. Pero yung 5K isa na yan mga kaibigan, parang iparapol natin, hindi na iparapol mga kaibigan, natin yan, parang i-share natin yan mga kaibigan kasi may darating sa atin na Jenkins po ngayong mga September, October ba yun? Yun ang gamitin kong pangkos sa 5K kasi yung Jenkins mga kaibigan ay pagkakalam natin ay 5K din yan po, nagaling kay Ding kaibigan, kaya swak na swak siya dito sa mga babae natin mga 5K din. Yung 5K natin may condition kay Kakusa at saka yung sa kanila rin na imported na Ding na 5K mga nakakuha tayo ng ipuan na parami natin, nakuha din ni Buenaflor. Kasi yun talaga mga kaibigan, na-breed ko rin, nakakuha din ako ng mga 5K na original din, pure din, pero F2 na. Kung ganun pa rin mga kaibigan, kasi alam natin paano i-breed yan eh. Kaya itong golden boy natin mga kaibigan, combination na yan ng EG at saka red. Nandyan mga kaibigan, magalaw, 3 markings yan, kakaiba po. Yun lang ating masabi sa araw na to, ay talagang usapang magmamanok lang. Remember that mga kaibigan, kinudkod niyog, wala ka talagang pira. Yun lang po mga kaibigan. Ito'y pobreng magmamanok lang. Magandang umaga sa ating lahat po.